Okay, a mom who fears the Lord. Sino po yon? Amen. Okay? Yeah. Proverbs 31 verse 30. Basahin po natin sabay-sabay. Amen. Yeah, ang kagandahan, ang beauty, lahat po ng mga yan ay mag-fade. Nakaka-deceive minsan. Amen? Kahit gaano tayo kaganda, kaganda ang figura, maganda po yun. Pero kapag nagsalita naman ay talagang hindi maganda ang pananalita, nakaka-discourage. Pero sabi sa Biblia, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord, okay, a woman who fears the Lord, sabi niya, is to be praised. Okay? So, lahat po tayo candidate po dito. Hindi lamang po para sa mga nanay o para sa mga mother ito. But you know what? Na ang church ay tinawag po naman po ang church sa Bible na bride of Christ. Isang babaeng pakakasalan ni Kristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang groom. Just imagine, ang church as like a bride. Ibig sabihin, gusto ng Diyos makipagrelasyon sa atin, hindi parang girlfriend, boyfriend, o maiksing relasyon. Gusto niya, bride, pakakasalan ka. Amen? Ganon din ho sa spiritual na aspeto kapag ang Diyos nagmahal sa atin, mahal niya tayo, hindi lamang po maiksi na panahon. Kaya nga, hindi lamang po marriage contract, dapat po covenant ang tawag po doon. Ang contract kasi may kontrata. Okay? Ayan. Sasabihin niyo dito, number 1, handa na po ba kayo? Number 1, ang isang nanay, she walks in, na may takot sa Diyos, she walks in reverence. Namumuhay na may paggalang sa Diyos. Unang-una, paggalang sa Diyos. Kasi paggalang sa Diyos. Yeah? Itong pag-aaralan natin ho, hindi lamang po sa mga mother, pati rin ho sa mga kabataan, maging nanay din po kayo. Pati din po tayo mga kalalakihan, of course, di tayo magiging nanay. Ito, yung maunawaan natin na ang konsepto ng pagtuturo nito, pag-aaral na ito, hindi lamang naka-address sa nanay, kundi sa family or as individual. Amen? Namumuhay na may paggalang sa Diyos. Ang isang nanay na kulang ang paggalang, respeto sa Diyos. Pangalawa, mababawasan din ang respeto mo sa iyong sarili. Mabawasan ang respeto mo sa kapwa mo, sa iyong asawa, sa iyong family. Kaya uunahin mo, ibigay ang paggalang, ang reverence and awe sa Diyos. Amen? A mom who fears the Lord honors God above all else. Honors God above all else. Inuuna ang Diyos sa lahat ng bagay. Yes, mahal mo ang iyong anak, mahal mo ang iyong asawa. Yes, may pangangailangan ka. Pero ang Biblia, sinasabi niya, unahin mo siya. Isang bahagi ng pag-honor, pagbibigay pugay sa Diyos ay ang pagbibigay galang at pagbigay ng respeto sa Diyos. Okay? Unahin mo, anong feeling mo pag ikaw lagi inuuna? Pagkakain kayo sa tahanan, ikaw munang pinagsasandok. Di ba? Pag sasakay ng kotse, ikaw munang unang sasakay. Kasi itutulak lang yung kotse. Okay? Anong feeling mo pag inuuna ka? Special ka. Binibigyan ka ng parangal. Binibigyan ka ng halaga. Okay? Kaya nga sabi niya sa Proverbs 9 verse 10, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Thank you, Brother Jake. Ang sino mang magbigay ng tubig sa lingkod ng Diyos ay pagpapalain. Amen. Okay? Ang una, Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang fear na tinutukoy po dyan, hindi po yung takot ka. Hindi yung sumusunod ka dahil takot ka. Ang fear dyan, yung may pagrespeto ka, para meron kang mahalagang bagay na hinahawakan o pinagkatiwala sa iyo na ayaw mong mawala. That's the kind, para maunawaan po natin. Ayaw mong mawala ang maayos na relasyon mo sa Diyos. Ayaw mong ma-disrespect ang Diyos sa buhay mo. May nakakakita man o walang nakakakita. Amen?
Kapag tayo po nabawasan ang banal na pagkatakot natin sa Diyos, makinig kayo, kapag binawasan, wala na tayo, kung careless tayo sa ating pamumuhay, nabawasan ang banal na pagkatakot natin sa Diyos, ibig sabihin hindi ka matalino. Kasi nga, ang banal na pagkatakot sa Diyos, sabi niya sa verse na ito, ay umpisa ng katalinuhan, karunungan. Amen? Napakahalaga. Ganito halimbawa, ini-invite ako doon, pero maraming mga temptation. Wala namang maidudulot sa akin na maganda. Parang mag-ano lang ako. Pero kahit mahalaga yung mga tao doon, kaya lang, baka matukso ako, bumigay ako, magkasala ko, better na lang, wag na. That's the kind of wisdom. Maganda, hindi ko na lang tanggapin. Maganda, hindi na lang ako sumama. Dahil alam ko, mapapahama ako. Unang-una, may takot ako sa Diyos, may pamilya ako, pagpupunta ako doon, baka mapahama ako, ingatan ko na lamang ang aking sarili bilang pagsamba sa Diyos. Ganong klase ang buhay na hinahanap ng Diyos. Her life is guided by God's truth, not cultural trends. Gaano man kahalaga o ka-fame yung trend na nangyayari sa ating culture, hindi po yan. Kung yan naman po ay wala sa Biblia, wala sa katotohanan, please, wag na lang. Manindigan po tayo sa katotohanan. Pakisabi, truth. Napakahalaga, di ba? Kapag ikaw ay nasa katotohanan, alam mo yung tama, halimbawa, haharap ka sa husgado, haharap ka sa judge, at iimbestigahan ka. Sino mang Ponsyo Pilato yan? Pero kung alam mo, tama ka, totoo, pinaninindigan mo, matapang ka. Haharapin mo ito na may confidence. Amen? Pero kapag tagilid ka, hindi ka harap. Takot ka. Amen? So napakahalaga na tayo rin po mamuhay sa katotohanan. Ang katotohanan ay hindi lamang po yung parang nakikita sa labas, ang katotohanan yung nangyayari sa loob mo. Kung sino ka ba, magpakatotoo ka, huwag tayong mag-pretend. Kahit sabi ko nga, halimbawa ko gaya kayo ng umaga doon sa Luzon, kahit si Superman, si Batman, si Spider-Man, di ba? May mga maskara sila, may mga mascot sila, and so on. Parang cool kung tingnan, di ba? Yung costume sila, di ba? Si Superman daw, S daw yun nandito dahil hindi M, dahil S daw, dahil small. Kaya fit na fit sa kanya. Kung M, medium daw. Okay? Kahit gaano ka-cool, pero mas komportable pa rin nilang isuot yung normal na damit, yung sila. Ganon din ho tayo. It's good to be true. Amen? Yung hindi ka nagkukunwari. Yung tama lang, wala kang pambobolang ginagawa, yung haharap ka, hindi ka nagkukunwari. Tunay. Pag sabi tunay. Hindi tayo yung Kristiyano na tayo, hindi natin kinakanta, hindi natin team song yung Great Pretender. Yung nagpe-pretend ka lagi, just imagine ako for example, isa kang fan ni Shakira. Halimbawa lang naman. Nag-aak ka na Shakira, hindi ka naman Shakira. Di ba? Ang hirap nun. O kaya nagbabasketball ka, idol mo si Michael Jordan, nag-aalam Michael Jordan ka, si Michael Jordan 6'3", ikaw 4'3". Little Michael Jordan, mini Jordan. Okay. Alam nyo, mas maganda yung kumilos na ikaw. Mas carry mo yung ikaw. Amen? Tama na yung pagkalikha ng Diyos sa'yo. Kagaya mo ng isang Ferrari. So nakita ng Ferrari. Pag nakita ka ng Ferrari, ang Ferrari hindi niya kailangan ng mga stickers. Ferrari na siya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bagay sa'yo yan. Ang isang babae, nanay, na may paggalang sa Diyos ay guided by God's truth. Hindi lamang yung katotohanan dahil na sinasabi ng marami, take note, God's
truth. She shows obedience even when it's hard or hurt. Mas pipiliin mong sumunod kahit minsan mahirap or masakit. Amen? Makinig kayo. Maraming nagsasuffer sa pagsunod nila sa mabuti. Nagsasuffer ka, halimbawa may babayaran ka pa, pero ang Sunday talaga kailangan mong ibigay sa Diyos. Okay? Kinakantsawan ka dahil umaating ka ng church na kagaya nito, umaawit ka, talagang nababago ang buhay mo, pero yung ibang hindi nakakaintindi sa'yo, kinakantsawan nila to the point na binabastos ka nila. It's okay. Ginagawa mo kasi yung mabuti. Kaysa naman, gagawa ka ng masama, pareho din ang impact. Pag gagawa ka ng masama, hindi lamang sa harapan ng Diyos karumal-dumal, sa harapan ng tao sa paligid mo. Pareho din. May magpe-persecute sa'yo. May aalipos sa'yo. Mas maganda, may persecute ka man, mayroong magsabi sa'yo na hindi maganda, pero at least, tama yung ginagawa mo. Kahit nasasaktan ka, Lord, ginagawa ko ito para sa'yo. At one day, yung mga tao nagsasabi sa'yo ng hindi maganda o persecution o mga unfair situation, one day, sila na yung makakatabi mo na sumasamba sa'yo at mauunawaan ka niya. Sabi niyo, bakit mo ko in-invite? Bakit ngayon ka lang? Amen? Sino dito yung mga persecutor dati? Sabi niya, hallelujah, praise the Lord, ba't kumatan? Ganyan. Pero ngayon, tignan mo, binago ka ni Lord. Hindi ho relihiyon, kundi relationship. Sa mga first-time guest po natin dito, we give our best na alagaan namin kayo. Hindi namin kayo idodraw sa aming mga sarili, kundi idodraw namin kayo kay Jesus. Kasi si Jesus lamang ang pwedeng magbago sa buhay po ninyo. Lahat po dito ng mga tao nandito sa paligid natin sa church, bilang malaking pamilya, hindi po kami perfect. Pero at least nag-i-improve. Amen? Yung katabi mo ngayon, mas mabait ngayon kaysa kahapon. Kapag nakatabi mo yung kahapon, kinagat ka na niya. Okay? Okay? Mas behave yan ngayon kaysa last year. Kapag nakilala mo yan last year, nako, baka wala na yung bag mo. Oh. Buti na lang, ano ko lamang po, buti na lang si Lord binago tayo at patuloy niya tayong binabago. Palakpakan natin ang Diyos. Number 2, ang isang babae, she prays with purpose. Nananalangin siya na may layunin. Ang panalangin po kasi ng isang nanay o isang Kristiyano o isang tao, isang parents, pinapakinggan ng Diyos. Hindi mo man nakikita sa literal mong mata, pinagpipray mo yung anak mo, yung asawa mo, pinagpipray mo sila, mahal mo sila, hindi mo man nakikita sa literal mong mata, parang walang respond. Kung kailan mo pinagpipray si Mister, doon naman lago nagwawala. Ano? Amen, ba't may amen naman dyan? Okay. Kung kailan mo pinagpipray yung anak mo, doon naman laging parang nagiging worse sa physical mong mata. But take note, hindi mo man nakikita yung bunga sa physical mong mata, pero ang heaven nagre-respond. Tumutugon. At magugulat ka na lamang, one day ang anak mo tatawag sa'yo, nanay, nakatin ako ng isang church. Gusto ko nang pumasok ng Bible school. Uunahan ka pa, yung anak mo na pinapalo mo, ngayon tatawagin mo ng pastor. Just imagine, kung alam ng nanay ko na magpapastor ako, siguro din ako pinalo. Di ba? Kung alam natin kati na king mag-worship lead, bakit di niya pinalo yan? Oh, pinalo yung worship leader. O, di ba? Di ba? Ang ibig ko pong sabihin, di naman namin alam. Pero take note, bunga ho tayo lahat ng panalangin. Okay, kaya tayo nandito. Her strength flows from a consistent prayer life. Yung kalakasan ng isang babae na may takot sa Diyos ay panalangin. Pakisabi, panalangin. Panalangin tuloy-tuloy. Nalala ko, di ko lang dapat ni-research ko kayo na, merong isang kabataan na nag-testimony siya, ngayon ginagamit na siya ng Lord mightily, nagte-testify sa iba't ibang lugar, dahil talaga napaka-worse yung kanyang buhay. Nung kabataan siya, late siyang uuwi, kababae siyang tao, talagang
Kaya lang, yung nanay niya prayerful. Mga prayerful na nanay. Taas ang kamay. Umuwi na late yung batang babae. Narinig niya yung nanay niya umiiyak sa panalangin. At narinig niya yung pangalan niya na pinagpipray siya. Ganito ang pangalan ng ganito ang laman ng panalangin ng nanay niya. Lord, kunin mo na lang yung anak ko. Kung sisirain din lang niya ang buhay niya, sisirain niya ang buhay niya, sisirain niya ibang tao, hindi na siya mapapakinabangan, Lord. Sasaktan niya ang puso mo, Lord. Bago maging huli ang lahat, Lord, kunin mo na. Dumating yung anak, yun ang narinig niya. Yun ang isang bagay na nagbago sa kanyang buhay. Pero hindi ibig sabihin na ganyan ang prayer ninyo. Alangan naman, uuwi itong mga kabataan na to. Uuwi na si Louie, sasabihin ni Sister Judith, nandiyan na si Louie, Lord, kunin mo na. Halimbawa lamang yun, ano? Mabait po si Louie. Hindi ganun. Ibig ko mong sabihin, ang nanay ho, kapag nanalangin, tumutugon ang langit. Si Hannah, sabi niya sa chapter 1, poured out her heart before the Lord and trusted His will. Kahit minsan mabigat sa kanyang kalooban na ibigay si Samuel, nung pinagpipray niya, pinur out niya yung puso niya sa Panginoon. Pwede ba baka nanay, church, bilang mga nanay, mga tatay, if you pray, wag lamang mag-pray na casual na prayer. Pour out your heart. Pag sinabing pour out your heart, ipanalangin mo kung ano yung gusto mong mangyari sa anak mo. Kasi ganito minsan ang pinagpipray natin, Lord, maligtas ang aking anak. Pero basahin mo ang book of Joshua. Ang prayer, ang declaration ni Joshua, as for me in my house, hindi lamang maligtas, maglilingkod. Lord, iligtas mo ang aking anak o ang aking asawa, O God, hindi lamang siya makakilala sa iyo, kundi maglilingkod siya. Kanina habang nagdadrive kami papunta dito, nag-stop over kami sa dito sa Lakot. And then just contemplating ang punong-puno ng puso ko ng pasasalamat for the glory of God. Dahil sabi ko, salamat Lord, na maging ko kay Pastora, ng mga kabataan, itong young generation, at their young age, they avail themselves to serve the Lord. Gumigising sila ng maaga, pupunta sa Lusan. Ginagawa nila kung ano yung pwede nilang gawin. Amen? At salamat sa mga parents. Salamat sa mga nanay at tatay na pinapayagan ninyo ang inyong mga anak na maglingkod sa Lord. Amen? Huwag nyo silang pipigilan. Kapag pupunta sila sa church, kayo naman mga anak, bago kayo pumunta sa church, magtupi kayo ng higaan ninyo. Ang sipag nyo doon sa church, pagdating sa bahay, tama daw. Binabalance ko lang naman. Amen? Pero at the same time, magpasalamat tayo mga parents. Amen? Na may mga kabataang sumusunod sa Diyos at their young age. Sumasayaw. Sabi ko, hindi sayang yung aking mga tinuro na step. Actually, may part ako dun eh. Hindi ko na lang inano eh. Nung sumasayaw si Karsten dito, sabi ko, oops, parang nakita ko yung sarili ko. Sabi ko, wow. Nakaka-proud. Amen. Nakaka-proud. Alam nyo, mga kabataan, mga parents, kapag mayroon kayong anak na babae, ginagaya-gaya ang inyong style, magpasalamat kayo. Kaysa namang gayahin nila yung style ng iba. Ginagaya-gaya nila yung mga kung paano ka gumilo sa bahay. It's okay. At least ikaw ginagaya. Kung ang ginaya niya, si Hannah Montana. Delikado. Basta, ako mo nang sabihin yun. Delikado. Mas maganda ikaw na lang gayahin kapag ang prayer mo, Lord, tulungan mo ako na gayahin kita habang ginagaya niya ako. Yan ang prayer mo bilang tatay. Lord, tulungan mo ako na magpakabait para yung anak ko rin magpakabait. Amen?
Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na magtipid sa hindi mag-shopping na mag-shopping para yung anak ko, kabata-bata, alam na niya yung sale. Lord, hindi rin niya. Alam niya yung sale, alam niya rin yung code ng credit card mo. Delikado. Amen? So, she prays with purpose. Praying mom leaves a spiritual legacy. Bilang magulang, lalo sa mga nanay, kapag wala na tayo sa lupang ibabaw, anong iwanan mong pagkukwentuhan sa iyo? Ano? Maganda. Intentional natin gawin ito. Mag-iwan tayo ng spiritual na legacy. Nawala na tayo dito this coming September, no? Yung anniversary natin dito, 20 years. 21 na tayo. 21st year na tayo mag-anniversary itong taon na ito. One day, wala ka na dito. Nagse-celebrate sila. No, nagsasabi ng mga apo, ng kapo-apuhan mo, sabi, mag-celebrate tayo ng 121 years ng Great Awakening Church, Geneva. Wala ka na dito. Tapos ilalabas nila yung mga mukha natin, ano? Naku, ba't kanya iniisip mo, Pastor? Ang ibig kong sabihin, maganda, mayroon tayong iniiwanang legacy. Para sa Panginoon. Her children may forget her words, but not her prayer. Ano? Minsan, tayo mga nanay, mga parents, suko na tayo sa ating mga anak. Ibinigay mong advice, counsel, dinala mo lang, lahat-lahat na. Pero you know what? Bakit hindi unahin mo munang mag-pray para sa iyong anak? I-enhance mo yung, i-gather mo, call their attention, o kayong mag-asawa, pray. Kaming dalawa, even me, nagpe-pray na ako. Kasi mga pogi yung mga anak namin. Sabi ko sa aking mga anak, siyempre, mga lalaki, one day, kaming dalawa lang ni Pastora na maiiwan. Mag-aasawa din ang aming mga anak. Ang term ko na lang, basta magpe-pray ako. Sabihin mo sa katabi mo, basta magpe-pray ako. Amen? At nakakatuwa. Bilang mga magulang, pwede tayo mag-suggest nang pwede lang mapangasawa one day. Suggest lang. Huwag mong ipilit. Suggest. Huwag mong itolerate. Suggest. Amen? Pag sabi suggest, mag-pray ka, suggest, anak, baka ano naman. Okay, hindi, huwag mo pilit. Okay? Pero take note, pakikinggan ka rin ng iyong anak. Ang panalangin ng isang ina, sabi niya diyan, na may takot sa Diyos ay nag-iiwan ng marka sa kaluluwa, hindi lang sa alaala. Ganda, no? Basahin nyo nga ng malakas. 1, 2, 3, go. Kapag hindi na nagbabasa yung katabi mo, huwag kang maingay. Okay, basahin mo pa ulit. 1, 2, 3, go. Yun, lumakas. Yung isang kapatiran po natin sa Luzon, at patuturin na ipatutuon naman na nung nag-EGR na anak niya sa Baguio. Sabi niya, Pastor, ang nanay ko, sabi niya, yung anak niya sa Pilipinas, sabi niya, ang nanay ko, hindi ako pinagtitiwalaan. Kahit mag-isa akong anak. Sabi niya, ako pinagtitiwalaan. Kasi napakaloko ko. Yun ang patutuon niya, napakaano ko, ganito. Pero ngayon, Pastor, hallelujah. Umaatin ng prayer meeting natin, prayer every day. Na-restore silang magnanay. Amen? Kaya wag nating tapusin ang mga anak, ipanalangin mo. Patandaan natin ang panalangin ng isang ina na may takot sa Diyos. Ikaw muna. Ikaw muna ang manalangin. Ikaw muna ayusin mo ang sarili mo. Yung isang kapatiran sa Luzon, nung inayos niya ang kanyang sarili, ang buhay niya sa harapan ng Diyos, nanalangin siya, nag-flow na lang sa kanyang anak.
At siyempre, sino ba naman ang di matutuwa kapag ang anak mo binago ng Lord? At ang yung bahay ng anak niya sa Pilipinas, nag-extend ng bahay para pag-conduct sila ng Bible study. May ginagawa ang Diyos. Ang gawin mo muna bilang nanay, bilang parents, bilang ako, bilang ikaw, ayusin mo muna yung sarili mo. Kahit mag-pray tayo ng mag-pray, kung hindi naman nadi-display ang character ni Jesus, mako-confuse sila. Nako, dalawa na lamang ang nag-yes. Okay. Number 3, malapit na po akong matapos. She leaves a lasting legacy. Nagiiwan ng walang hanggang pamana. A mom who fears the Lord shapes lives for eternity. Praise God. Ang isang hindi ko makalimutang alaala ng aking nanay, nag-birthday siya kahapon pero nasa heaven na siya. Yeah? Sabi ko nga, nakakatuwa siguro, hindi man niya ako nakita na nagpipreach na kagaya ngayon. Nakakatuwa siguro. Yan ang prayer ko na how I wish na ang nanay ko. Nakita niya ako sa Pilipinas, pero yung bang nakikita niya, nagpipreach ako, nandiyan ang nanay ko. Pero bago siya nalagutan ng hininga, alam ko na sa langit po siya. Amen. Sa langit siya. Kasi nga, kumakanta kaming dalawa ng Amazing Grace na Tagalog, na Ilocano. Oh. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Okay. Sige. Ang nanay ko, di na siya makakita, pero nakakarinig siya. Bedridden siya that time. Kakanta kaming dalawa, Rabur nagsamiten ain. Kawawa naman yung iba. Insalakanak, hindi na po kawak. Yan. Hanggang doon lang muna. Okay. But alam nyo, ang isang may pagmamalaki ko sa biyat grasya ng Lord, kahit ang nanay ko hindi pa siya nakakilala sa Diyos before, hindi namin naringgan, 10 kami magkakapatid, hindi namin naringgan na nagmura. Either Tagalog, English, or Ilocano, hindi po nagmura. Kaya malakas ang loob niya na paluin kami, anuhin yung bibig namin kapag narinig niya, nagsao kami itidakes sa Ilocano. Amen? So tayo ho, mayroon mga karakter, pag-uugali po, tayo na pwede nating ipasa sa ating mga anak. Amen? May kasabihan na sa masamang ginagawa ng matanda, sa mata ng batay, nagiging amen. Kaya mag-ingat ka. Ano? O, sa bahay, baka ang referee sa bahay, si Junior. O, nanay, stop! Tatay, stop! Red corner and blue corner. Tapos ang audience nyo, yung kapitbahay. Nagpupustahan sila kung sinong manalo. Huwag ganun. Kung ganyan ho ang tahanan, tandaan nyo kung ganyan ang tahanan natin, narinig yung message nito, may pagkakataon pang baguhin. Sa ayaw at sa gusto mo magbibuild din ng family, yung anak mo. Mag-aasawa rin one day. Baka madala niya yun. Amen? Baka madala niya yun. So, kaya nga dito, si Lois, her children rise up and call her blessed. Oh, no, napakaganda ng ating mga anak, tinatawag na pinagpala. Si Lois, isa pong lola, at si Eunice, isang nanay, ito yung nanay po ni Timothy. Pass down sincere faith to Timothy. Kailanman, makinig kayo, ang pananampalataya na hindi sincero ay hindi mo pwedeng maipasa sa next generation. Ang sincere faith lamang ang pupwedeng maipasa. Nung si Lola Lois, sincero yung kanyang pananampalataya, tunay, genuine, kinopya ito ng kanyang anak na si Eunice. Kaya yung nagkaanak si Eunice, na kung saan si Timothy, na ipasa niya ito. Why? Totoo, sincere, na ipasa to down generation. Amen? Huwag natin pong hayaan na tayo pong mga nanay na iiwanan natin ang mundong ibabaw na walang magandang, hindi lamang po yung pera, yung money, o ano man na iiwanan, maganda po yung prepare yung future nila. Pero maganda, maiwanan po natin sila
ng buhay na kung paano humarap sa pagsubok ng buhay. Amen? Maihanda natin sila, tumibay ang kanilang pananampalataya. Pag dumating man ang bagyo ng buhay, bumagsak man sila, babangon sila ulit dahil tinuruan mong maging matibay. Tinuruan mong maging matatag sa Diyos. Hello? May kasabihan kapag ang iyong anak tinatanong ka every Sunday, kapag pupunta ka sa church, tayo sa church, ibig sabihin, hindi ka consistent sa church. Hello? Halimbawa, yung 2 years old, 3 years old, o mga 5 years old na anak mo, Mami, Daddy, punta ba tayo sa church? Alam niyang Sunday. Pag tinatanong ka pa ng ganon, baka hindi tayo consistent. Pero kapag Sunday, nagbibihis na yan, praise God, na ipapasa mo na sa Kanya yung genuine faith. Hello? Okay. Ulitin ko, may kwentuhan minsan sa mga tatay din. So, medyo anuhan ko na ulit. Tayo mga parents, malaki kasi yung bahagi po natin. Sa mga tatay. Yung anak ko, sabi ng isang tatay, ang dami niyang alam na memory verse. Siya pa nga nagpipray sa amin pagkain namin . Proud siya. Ikaw, nagpray ka ba ng pagkain niya? Hindi, yung anak mo na lang. Tayo, pangunahan natin. Amen. Kung may mga anak tayo na maliit pa, 1-year-old hanggang 14 years old, para silang mga computer yan, na download ka lang ng download, ng mga magagandang alaala, magagandang pag-uugali, download ka na, sample, download mo na sa kanya, ituro mo na lang sa kanya ng mga mabubuti. Pagdating niya ng 15 hanggang 21, samahan mo na lamang siya na lahat ng i-download mo, ipakita mo sa kanya. Amen? Pag 21 above, coach ka na lang. I-guide mo na lang kasi naibigay mo na sa kanya. Kaya, yes, alam ko kasabihan lamang o expression lamang na sinasabi, uy, binata na pala ang anak ko, dalaga na pala ang anak ko, 30 plus na pala ang anak ko, 25 years na pala ako, hindi ko namalayan. Nasaan ka nung nagbibinata siya, nung nagdadalaga siya? Ba't di mo namalayan? Hello? Amen? Her faith multiplies through generation, even if she never sees the full fruit of it. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah, God. Father, in the name of Jesus, salamat sa pagpapaalala mo. Hindi lamang po dahil sa mga mothers o para sa mga mother ang message na ito. This message, O God, is para sa aming lahat. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung natitake for granted po namin ang pagiging nanay o pagiging parents po namin. Minsan, Lord, kami mga magulang, napaka-active namin, Lord, sa mga ibang tao, pero sa loob ng bahay, wala kaming oras. Lord, patawad. Makita namin bilang magulang, ganun din mga anak, na mag-reach out sa isa't isa. Dahil kami, lalong-lalo ng mga nanay, mga parents, may bahagi kami. Pinagkatiwala mo ito sa amin, Lord. Sila sa amin. And I pray, samahan po ninyo kami. Oh God, we want to see, Lord God, in our naked eye, God, ng aming physical na mata. Oh God, pakita namin ang anak namin, pamilya namin na magtatagumpay. Oh God, we will gonna turn the city upside down, Lord. Patuloy ka na kumilos, Panginoon, sa bawat pamilya na nire-represent namin. Even, Lord, sa live streaming ngayon, dumaloy, O God, ang salvation mo, ang restoration ng bawat pamilya. Salamat po sa mga mothers, Lord, na ginagamit mo. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord.